Isang malaking opportunity po na maging part ako ng project at musical na to. Kung familiar po kayo dun sa film, medyo mabigat yung story niya eh. Nag-start po ako mag-audition 2019, PBB, ganun. Pero hindi ako nakukuha eh. Masarap yung feeling na through that kaba nalagpasan namin. So, ngayon nandito na kami. It has been my dream at a young age na magpasaya ng tao. I've had my fair share of recklessness din kasi. You put the boom boom into my heart. Send my soul sky high when loving starts. Jitterbug into my brain. It goes to bang 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 till my feet do the same. Ko'y nasa'yo at itiis mo ba ako? Oh baby. Hello Philippine Star readers, this is Migo Valid. Paportray ko yung role na Tonton. Hi, I'm Milo Cruz. I will star as Tonton, or the actor William Martinez, this upcoming Bagets the Musical. Actually, ang dami. Pero yung isa sa mga pinaka-core doon, kasi kami ni Milo, yung group namin, hindi naman kami dancer talaga. Meron sa group namin na dalawang sobrang galing sumayo. Pero kami, saktuhan lang. Nakakatawa lang doon kasi nagpapaturo kay Milo sumayo na kahit siya mismo nahihirapan siya. Doon sa part na yon, yung sayo-sayo part, and sobrang nalilito kami. Kasi hindi namin alam gagawin namin kasi sobrang tindi nung sayo. Isa sa mga core memories ko pa doon yung, actually ayun kasi yung first ko na mag-audition para sa theater. Mapatawa ko sila, mapasaya ko sila nung araw na yun. Ayun yung isa sa mga hindi ko makakalimutan. The funny thing is sa amin, sa boy group namin, which is Serenade, lahat kami nag-audition. First si Migo, like there's time slots kasi for the audition. So nauna si Migo, and then ako, and then si Ellie, and then si Gami. So after ni Migo, nag-meet pa kami sa audition set. And then siya umuwi na, ako naman lumapag. And then very nakakaba. Almost lahat naman din ng audition nakakaba. Never siyang magiging sanay or kahit professional. I don't think na masasabi na lang hindi sila kakabahan sa ganung set. Masarap yung feeling na through that kaba nalagpasan namin. So, ngayon nandito na kami. So thank you po for getting Hindi ko pa in-expect eh. Pero sobrang saya ko kasi hindi ako nag-expect ng kahit ano that time. Sabi ko basta mabigay ko yung best ko, mapasaya ko yung mga panelists sa PETA. Sabi ko enough na yun. Pero nagulat lang ako na kinuha nila ako. Same as Milo. Ayun, sobrang saya. Isang malaking opportunity po na maging part ako ng project at musical. May halong kaba na excitement na hindi mo maintindihan. Parang roller coaster siya na up and down eh. Then eventually magsisink in siya na everything's gonna be alright. Just talagang do our part, do our best. So parang it's a very wholesome experience, especially sa industry namin na maging performing arts or maging performing artist. Malaking bagay siya para sa amin. Totoo po niya, pinanood ko na yung 1 at saka yung 2 ng Bagets. And nakakatawa kasi yung character ni Tonton, parang hindi siya nalalayo sa akin na makulit, kengkoy, kasi si Sir William Martinez that time, kilala siya na makulit talaga eh. Sobrang natural sa kanya yung pagiging makulit niya. At the same time, charming siya. Feel ko yung pagiging reckless niya and daredevil niya. Kasi ako mismo, before sobrang dami kong ginagawa na sobrang dangerous and risky. Pero still, ayun, natututo naman ako from that. Ayun, ang daming mga bagay na similarities namin ni Tonton. Tingin ko, magagamit ko yun sa musical na to. Si Tonton, since siya yung pinaka-oldest sa magkakaibigan, sa magtotropa, parang feeling niya na pag-iiwanan na siya, parang tumatanda siya ng paurong. Nafe-feel ko rin yun eh, na parang nandito na ako sa age ko na tama pa itong ginagawa ko? Ano bang kailangan kong gawin para ma-figure out ko yung mga bagay-bagay? Kailangan ko bang maranasan yung pinagdaanan ni Tonton na hindi naman dapat ganun. Kasi kung familiar po kayo dun sa film, medyo mabigat yung yung story niya eh. Pero ayun, ang pinaka pagkakapareha siguro namin ni Tonton is enjoy lang kami sa buhay. Masaya lang.
Hindi mo kailangan sobrang isipin yung mga problema. Parang typical thing siya sa mga lalaki na kahit na may dinadala ka, dapat nakangiti ka pa rin, masaya ka pa rin, matapang ka pa rin. Feel ko ayun yung similarities namin pagdating sa mindset. Yung character ni William, which is Tonton, very wholesome siya to a point na almost all men in their teenage years, they experience those what Tonton experienced. Not siguro to the extreme like the bagets na pumanaw si Rose. Pero just that difficulty na kailangan ma-realize ng isang lalaki na there will be problems in life. As men, we just have to conquer them and learn from them. Siguro yung pagka-reckless niya, especially yung teenage years niya dahil high school pa sila doon. I've had my fair share of recklessness din kasi. So wala masyadong pakialam sa mga grades or sa mga projects. Sinahayaan ko lang, ikakram ko, procrastinate ko. Pero hindi naman din nang ibabaw sa akin yung super reckless din ni Tonton. Kasi may part sa akin na discipline din kami sa family ko. Pinalaki kami ng maayos. Di pwedeng siguro experience lang talaga. Kasi sabi nga nila, experience is the best teacher in life. So, I hope to learn more, be more, siguro more mature in terms of this industry. Siyempre, bago-bago lang din naman ako sa industry. And I hope to be more professional, siyempre. Nag-start po ako mag-audition 2019, BBB. Pero hindi ako nakukuha eh. So, nag-play ako sa Viva mga 2020, 2021, mga ganun. Tapos, ayun, doon po nagtuloy-tuloy. Konti-konti, nagkakaroon tayo ng pelikula. Kahit pa paano. Pinaka-last na project na nagawa ko, yung Hold Me Close with Ate Julia Barreto and Kuya Carlo Aquino. Benduko, Shift Show. Actually, medyo madami-dami na, hindi ko na may isa. Search nyo na lang kung ano. Pero may last akong pinaglabasan. I think hindi pa siya na lalabas sa public eh. So, with Kuya Carlo Aquino din to and Bella Padilla. Recently, meron po kaming workshop with Coach Air. And kung nanonood ka, Coach Air. Ayun po, ang dami kong, kasi medyo natenga po ako sa acting this year. Kasi nag-focus po ako sa boy group. Ayun po yung talagang pinaprioritize ko po ngayon. Kasi nandito ako sa group kasama yung mga brothers ko. And ngayon mas nag-focus ako sa music. Which is isa rin sa mga passion ko. Paborito kong gawin, mahal kong gawin. Ayun, ang dami ko pong natutunan. Yung mga experience ko from the past project. Ginamit ko siya. Ayun, yung last workshop namin. Parang mas, kasi since natenga nga ako this year, nagamit ko siya para mabuksan ko ulit yung kalawang. Malinis ko yung kalawang ng kasi tagal ko talaga hindi umacting. So hindi ko alam kung paano ako babalik, paano ko sisimulan ulit to. And, ayun, thank you sa last workshop namin with Coach Air. Dahil namulit ulit ako sa acting. And ayun, hindi ako naliligaw na ulit. Isa sa mga pinakamahirap na tanong na paulit-ulit pong tinatanong sa akin, sa totoo lang. Kasi hindi ko siya masagot kasi lahat sila paborito ko eh. At kung kaya ko silang gawin ng sabay-sabay, which is dito sa musical, acting at the same time, kakanta ka at the same time, sasayaw ka din. So para sa akin lahat sila pantay-pantay eh. Sa ngayon, pero tingnan natin in the future kung ano ba talaga. Pero sa ngayon, pantay-pantay muna. Actually before, ano po kami, 3 lang po kami, 3. Yung isa po, umalis siya kasi for personal matters. After po na nagpa-audition po kami ng mga bagong members, isa lang po talaga yung kukunin nung time na yun. Pero nung nakita po namin si Sir Ellie at Sir Milo, sabi namin parang nakakalungkot kung bibitawan namin silang dalawa. Instead na kumuha po kami ng isa, si Direct JP. Kinuha na lang po namin yung dalawa kasi sobrang husay po ng dalawa na yun. So sayang na po hindi magagamit yung talent nila sa industry. First na talent ba or skill na nabukas ko was around grade 1. Singing yung nag-start.
And then we have this family events na reunion na malaking family. And then we do performances na sing and dance. So doon naman nabukas yung dancing ko. Then sa theater, nag-start na lang sa high school ko, sa school prod na. So parang, and so on and so forth, parang din nadadagdag yung mga performing skills eh. Yun lang. There was a time nung bata kami, pag summer, imbis na wala kaming ginagawa sa bahay, ilalagay kami ni mami sa voice lesson. So parang mas namulat kami kung paano, yung basic talents lang naman din. Ayun nga, naniniwala ako na everyone can sing talaga. It just takes patience and we need to remove that shyness kasi. So yun lang. So you're a shy person? Oo. Nahiya talaga ako. Parang eventually through the years lang parang kailangan mo labanan yung hiya. Kasi if nahihiya ka, wala ka talaga mapupuntahan eh. In any field talaga, kailangan wala kang hiya. Kailangan medyo makapal-kapal. Medyo lang. Kasi pag makapal na, baka masobran na. Sa akin kasi ngayon, hindi ko iniisip yung fame eh. Sa akin yung fame lang eh. Nandiyan lang yan, dadating yan kung dadating. Pero sa akin, mas iniisip ko kung paano ko mabibigyan ng hustisya tong acting ko dito, performance ko dito para sa Bagets. Mas ayun yung importante sa akin, yung quality ng performance ko, yung product na ibibigay ko sa mga tao, manonood. Kung dumating man yung fame, ready ako dyan anytime naman eh. Ayun, masaya ako sa kung ano man yung maging outcome ng musical na to. Hindi ko siya masabing exact fame, pero ready ako magpasaya ng mga tao. It has been my dream at a young age na magpasaya ng tao. And hindi nawala sa akin yung feeling na pag may napapasaya ako, natutuwa din ako. So maybe it's a sympathetic emotion or empathetic emotion na pag masaya sila, masaya ako. And pag naman hindi sila natutuwa sa akin, hindi rin ako natutuwa sa sarili ko.